Hey guys! Welcome back! Guys, sobrang saya namin kasi ito na ang nangyari. So, nag-order kami sa sa club ng tawag dito nung unlimited pass. Eh di ba problema namin yung yung transpo. So, ang ginawa namin, nagbumili na kami ng pass sa club. And then, ito na yan. Dalawa yan. For 3 days. Tapos, lang namin. Diniscover. Kung paano nga ba nag-work yung train station, gano'n. Kasi nakakalito talaga nung una. And then, ayun, nagets na namin. Kaya, sobrang Tapos karamihan yung transpo kasi talaga nila dito is train. May bus din naman kaso mahirap din pag hindi mo kabisado kung saan ka bababa ka. Totoo yun. Kaya sobrang gaan na naintindihan na namin yung train station. So una talaga mahirap kaya kapag first time. Pero kapag inintindi mo siya, like yung mga pabalik-balik, gano'n. Sa sunod, tutor namin kayo kung paano. Para mag-gets nyo din, di ba? Lalo na sa mga first timer. Para hindi nyo ma-experience yun na-experience namin na mabibigla kayo. Eh, sa una talaga, pag wala kayong alam, mabibigla talaga kayo. Yung naliligaw kayo, gano'n. Gano'n yung feeling. Pero ito, nag-gets na namin kung paano siya gumalaw, paano nga ba yung pag-sakay. Kaya, ayun. Nakakatuwa. Noon na parang medyo nainis ako na bakit yun yung station. Pero ngayon parang ay okay. Kaya pala maganda pala siya. Hindi pala mahirap. Taon na lang. Lalo na pag wala ka idea. Pag nag-bus ka naman kasi, tapos pag hindi mo alam yung bababaan mo, mahirap kang ibag-usap sa kasi kukunti lang nag-English, hindi sila masyadong marunong. Tapos, kapag hindi naman kayo, pwede may option naman na hindi kayo kumuha ng bumili ng mga pass sa club. Pwede naman yung mga reload, gano'n. Buti kayo, bili kayo nung parang coin ba? Sa teller. Kaso nga lang, manual. Pero depende sa inyo kung saan kayo makakatipid. Kung lagi kayong gagala-gala, edi bumili na kayo ng unlimited pass sa club. Ayun. Kasi ang beep card sa atin sa Manila. So, ang oras na ay oras na ba? Oras na ay 1:13. So, kakabalik lang namin kasi nga pumunta ulit kami doon sa main station. Tapos, namin practice namin yung train kung paano nga ba gumalaw. Then nakuha na namin yung aming yung dalawang card, good for 3 days. And then mag-ano na lang ulit kami sa sunod na 3 days. Pag i-compare mo pa din yung transportation natin sa Manila compare dito, parang mas nauna talaga yung dito, yung Taiwan. Agree. Tsaka hindi masyadong traffic. Kasi karamihan sa kanila nagtitrend talaga. Tapos yung pa nila, yung subway pa nila. Alam mo, meron pang sa ilalim pang pang-apat na floor. Oo. Yung base. Kaya kung parang ang daming tao sa ilalim kaya hindi masyadong crowded sa taas. Ganun yung So ngayon nakabuilt na camera So maganda pa, every train station, part ng station nila may mga banyo talaga. Nung kapag saan ka dadatnan ng pwede kang tumayo or umihi. So ngayon, nasa 7-Eleven kami.
ulit for lunch. Kasi mag-check-in na kami ng mga bandang 3 to 4. And then, papahinga kami after. Kailangan bumawi sa tulog kasi more than 24 hours na kami gising. More than 24 hours na nga. Hindi pa. 12. 12 lang. More than mga mag-almost. Kaya namin bumawi. Tapos tomorrow na lang ulit tayo mag-gala-gala. Bubuk ako sa Klook mamaya ng day tour para bukas. Kain guys. Alam mo, kahit sa 7-Eleven lang kami kain. Sulit na din. Sarap na yung pagkain. Pero sabi, ang ka-work ko dati, mas masarap daw sa may Shimendeng daw. Masarap din mapagkain dun. Kaso nga lang, di namin napuntahan yun kasi gabi pa na. So, sunod na araw na lang. Kasi kailangan namin mag-check-in at magpahinga. Kain guys. Tofu. Para binili ko. Yan kasi. Tsaka ito, vegetable. Tapos na kami kumain, may energy na kami kahit wala pa kaming tulog. So, ang oras na guys ay magtutu na. So, isang oras na lang antayin namin. At kami mag-check-in na. Iniwan na namin yung mga maleta namin doon sa hotel para hindi namin laging bit-bit kapag alis-alis kami, ganun. So, ngayon, nandito kami sa may Linsen Park. Ayan, sobrang cool dito. Ayan. Malamig, parang Baguio. Malamig pa sa Baguio. Tapos, nakakatuwa talaga dito yung transportation. Nung una, parang yumot na yumot ako. Kasi hindi ko mag-gets. Pero yung nag-gets ko na talaga siya. So, yun lang pala. Kailangan mo lang talaga siyang aralin kung paano nga ba siya nagfo-flow, saan ka sasakay, anong babaan mo, ganun. Tapos, ayun nga, sa Klook nga ako bumili kasi nga pwede namang pwede ka namang bumili ng manual tapos bibigyan ka na ng parang coin na itsura. Pero yun nga lang, kung lagi kang pauli-uli, edi ka na lang, parang recommended na yung Klook kasi na siya, unlimited na siya na pauli-uli. Good for 72 hours, which is for 3 days. So, yun guys. Sobrang saya. Nakakatuwa. Kaya pala, yun, na-appreciate ko na yung Taipei. Yung una, na-overwhelm lang ako. Kasi, ayun nga, dahil sa language barrier. Tapos, pasikot-sikot. Parang hindi mo agad siya mag-gets. Kailangan mo siyang talagang pag-aralan. Or, i-observe kung paano nagpa-flow. And then, kapag mo na, magigets mo na lahat. Ayun. Mababait naman yung mga taga dito. True. Mababait naman yung mga Chinese. Nag-joke nga sila tapos nagkukwento sila ng Chinese. Yung nakikipag-usap sila sa amin ng Chinese. Kahit hindi ka Kahit- marunong. Kahit hindi naman kami marunong, hindi naman namin naiintindihan. Nakausap kami ng Chinese. Tumatawa na lang ako. So, ayun. Maganda dito. Hindi siya polluted. And then, maganda talaga yung kanilang system ng transpo. Kasi nga, nasa ilalim yung train station. So, kung parang mas crowded pa nga sa babae compare dito sa sa pinaka floor. Ayun di ba? Maganda, hindi masyado traffic. Kakatuwa. Parang wala akong nakitang nag-traffic dito na Siguro nagano lang siya dahil sa stoplight. Pero yung mismong traffic talaga, unlike sa atin. Daming jeep kasi din sa atin. Laging traffic sa atin. Kaya Dito parang
medyo ahead talaga tong tong Taiwan compare sa Philippines. So, baka naman government, 'di ba? Puro kasi kurakot. Kung mas disiplinado yung mga Taiwanese compare sa ating mga Pinoy. Feeling ko lang kasi True. Parang agree sinaserve nila naman. yung mga ini-implement na yung mga rules. At saka parang sila, alam mo yung parang alam na nila yung kanong gagawin nila. Ganon. Tapos, parang bihira ka lang makakita na yung nagkukwentuhan na, yung mga nagmamarites. Lagi silang busy. Oo, lagi silang busy. Yung lagi silang parang laging may ginagawa. Yung may sariling mundo, ganon. Ganon siya dito. Anyways, masaya. Naging masaya na ako. Kanina hindi kasi na-overwhelm. Pero ngayon, masaya na siya. So, thank you Lord kasi binigyan niya kami ng strength para mas lalo pa naming ma-discover kung ano yung meron pa sikot-sikot dito sa Taiwan. Ang ata nila ay Buddhism, no? Buddhism ba? Mga Chinese. Karamihan. Ayun. So, we're hoping that Christian or they will know Jesus through them. So, ayun guys. Tsaka walang dito walang mga tricycle, walang Oo, sa atin lang naman kasi may tricycle, walang jeep. e-bike. Tapos yung nila dito, yung bike, pwede kang mag-rent. Mag-rent ng bike. Tapos ang lapad ng kanilang yung walking station. Walking station. Yung biking lane tsaka yung walking lane. Unlike sa atin na sobrang gated na tapos may poste pa. Ganon. Pero ayun na nga, may kanya-kanya nga talaga mga weaknesses yung mga or tsaka mga strength yung bawat country. And we're hoping na balang araw is maging ganito din yung Pilipinas. 'Di ba? Sana. Sa ngayon sana all na lang muna pero mas lumala pa. Pag naman hopefully na maging ganito din yung Philippines in soon or someday. Yeah, that's what we're hoping and we're praying for. Anyway, guys, ayun, maganda dito, tsaka hindi ka masyadong mahirapang bumili kasi madami ka naman 7-Eleven na makikita, tsaka Family Mart. Kahit yun ka na lang kumain, okay na. Ayun, yun guys. So, dito muna kami mag-stay and then later on, balik na kami ng hotel para mag-check-in. Papakita namin sa inyo guys later yung magiging itsura na ating accommodation na binook ko naman sa Agoda. Finally, naka-check-in na rin kami dito sa The Moon Hotel. And now, itutur ko kayo mga palangga sa nabook naming room dito sa The Moon Hotel. So, ito pala yung kanyang parang bay. Nasa 7th floor kami. Hanggang 8th floor siya. Ayan, madami siyang mga rooms din. And we're here at room 703. Okay, so binigyan kami ng etong key card. Medyo madilim lang siya, guys. Wala kasing ilaw tong dito sa sa may entrance. Pero yan, medyo madilim lang siya. This is the key card. 1 key card. Wala namang deposit na hiningi. And then, may kasama na to guys na breakfast. Yung binook namin. So, nabook ko siya parang nasa 16,000 plus. Almost 17K din sa Agoda. Ayan. And then, may daily breakfast na siya guys. Kaya, sulit na din. Good for 7 days. 7 days nga, no? Or 6 nights, ganun. 6 nights or 7 days na din siya. So, from here, pagkapasok mo na entrance, medyo lang siya, medyo madilim. Kasi, konti lang yung mga lights niya. Merong aparador, merong hanger, tas may chanelas. Ayun. Tas another aparador here. I think here. Yan. Ay, ano to? Ref? May ref. May ref pala. Parang hindi siya nagana. Anyway, hindi naman namin siya magagamit. And then,
Dito, may upuan. Ayan. Tapos may table. Tapos may TV. May kasama na ding bottled water. Tsaka tea. Ayan. And then, may upuan pa dito ulit. Parang sofa. And then, this is the bed. So, yung bed niya ay, ano ba to? Double size bed. Ayan. Tapos maganda yung mga lights niya sa gilid. And then maganda yung CR niya, guys. Look. 'Di ba? Malaki yung CR niya. And one of the best things sa CR is merong bathtub. No, 'di ba? Maganda. So maganda yung nabook ko, guys, na hotel dito sa Taipei, Taiwan. Ayan. So, ang check-in niya, guys, harap mo na yan. Ang check-in namin, guys, is 3 p.m. So, kanina maga kami nakarating dito. Tapos, medyo mahigpit sila. Wala silang early check-in. Siguro dahil limited lang talaga yung kanilang mga rooms. And then, yun. Pero, wala pang 3, diba? Magta-3 pa lang. Pero nakapag-check-in na rin kami. Siguro naayos na rin nila yung mga gamit. Ayun. Maganda siya, guys. So, I'm satisfied with what I booked. Kasi, kahit pa paano, medyo malawak siya. Hindi siya masyadong tinipid sa space. And, kahit pa paano, madami siyang mga furnitures. No? Yun lang, medyo madilim lang siya ng konti. But it's okay kasi nga, we can open the window naman para mamaya. So, yun, guys. Maganda. So, book niyo na rin siya. The Moon Hotel. And, medyo malapit lang din siya sa sa isang station dito. Siguro mga 5 minutes walk, no? 5 to 10 minutes walk sa MRT station. And, ayun. Tapos sa baba is may mga Family Mart, 7-Eleven, kaya hindi na siya masyadong pahirapan. Baka sa mga susunod na vlogs natin, yung magiging breakfast namin kasi kasama ngayong daily breakfast. Okay, ako muna yung magbabayad ng tax, guys. Natatayin talaga ako. Okay, bye. 6 hours later. Hey guys, good evening. Evening. So, kakagising na namin, guys. Sarap ng tulog namin. Si Ian, masarap talaga siya kasi sobrang lamig. Takas pa naman kasi ng aircon dito sa loob. Oo, hindi siya ma-adjust yung aircon niyo. Ayun o. Laging 18 degree. Pindot ko na yan lahat eh. Tapos bumabalik lang siya sa 18 degree. Okay, anyhow. So, kakain muna kami sa labas. Ang oras na ay 9. Basta nga 9 p.m. Ayun, magdi-dinner muna kami ulit. Magkain muna ulit kami. Tapos, babalik ulit kami para matulog ulit. Sa elevator na kami. Ito yung elevator nila. First floor ba? Yeah, first floor. Medyo maliit lang yung elevator nila. First floor ba yun? Hindi ba yung base floor? We'll see. Nakalabas na kami. Nakakatuwang lamig pa din. Siyempre, malamig ko. Lamig kanina. So, mas malamig pa rin talaga ngayon. Naka-aircon pa din. True. So, ayun. Medyo natutuwa din ako sa nabook namin ng hotel kasi nga, malalapit lang talaga yung mga convenience stores, yung mga kainan, tapos yung park na pinagstayan namin kanina. Tapos yung sa unahan naman yung train station. Dito kami ngayon sa KFC. Order kami ng chicken. Hindi natuloy yung aming McDo kasi take out lang yung pwede nila. Dito sa KFC, pinayagan kami mag-take out. Ay, mag-dine dito. Go to that. Ito ang chicken nila. Dalawa yung chicken. And rice. Parang hindi sila masyado dito nagra-rice. May kutsara ako.
Kala ko nga lang ako. Eh. So, ang ginamit ko yung Murray Bank. Kasi, merong 3% cashback yung Murray Bank. Let's eat. Cute naman yung boses niya. K-pop yun. 你说K的Shop yung chicken nila. Gusto sa'yo naman mag-try ng mga ibang mga restaurant. Kaso baka wala silang rice. Alam mo naman tayo kung kailangan natin ng rice. Rice is life. Rice is life. Parang malaki yung serving nila, sabi natin. Kala ko sa malaki yung serving nila, sabi natin na Oo. Baka sa mga restaurant. Sabi kasi ni ate ko, malaki daw mga serving nila. baka natin. Baka naman, kasi dalawa naman yung chicken na vinegar. Ano pa ko lang? Sarap yung KFC na nandito na. Compare din sa akin. Pati mga sinabawang gravy. Diba? Okay guys, kain muna kami. Si Arvin. Hey guys, so yan, nakabili na kami sa 7-Eleven ng water and toothbrush. So, tapos na rin kami kumain. Magte-10 na, kailangan namin makabalik. At panang-clock para tomorrow. Lamig dito guys. Parang mas malamig siya. Compare sa Baguio. Oo. Saka hindi siya ganun ka crowded. Look. Yan yun. Yan. Yung ano pala nila guys, meron palang Uber, walang Grab dito. Hindi available yung Grab. Kapag kamahal. Oh, yun nga lang, kapag mag-Uber ka, medyo may kamahalon. Lugi ka. Kaya kailangan talaga aralin yung ano nila, train system. Pwede mo din aralin yung ano nila, yung bus. Kaso nga lang, medyo nahirapan kami aralin yung bus. Na? Dito ba? Nahirapan kami aralin yung bus nila. Kasi hindi rin marunong mag-English yung mga driver. Bus driver. Alay kasi sa ano,
sa train station nila, may kita mo agad kung saan ka pababa, ganun. Kahit yung palatandaan mo na lang is yung letter, tsaka yung color. Yun. Diba? Kaya di mo naman maintindihan. Basta may lalabas na ka anong color, anong code. Basta dala mo lang yung mapa na maliit. Hindi ko maliligaw. Yung sa Google, medyo nag-ano siya minsan nagloloko. Parang mas recommended ko yung map. So, parang kailangan yung signal sa baba. Oo. So, mas recommended ko yung yung map ng ng iPhone, yung GPS. Yun. Medyo accurate siya. May mga kainan din dito. Ayan. Gusto din namin ito i-try sa sunod. Dami rin kayo. Ito Jim Beam Yakikum. Parang nga, Japanese yakiniku. Dito na kami. Ayan, doon kami 7th floor. So, ayun guys, nakabalik na kami ng aming hotel. Busog-lusog. Busog kami guys ng aming dinner. Sulit yung dinner natin, no? Ayun. So, parang yung prices nila dito parang medyo malapit din sa atin. Parang mahal lang ng konti. Ganun. Nasa almost 2 pesos yung $1 nila. Taiwan dollar. Parang din, katulad ng din sa Thailand. Ganun siya. And then, so, summarize natin tong buong araw na to, tong day 1 natin. How's your day 1? Ano masasabi mo? Okay naman. Parang kakapanibago. Kasi nga, parang kakaiba yung compare siya sa mga napuntahan natin na like sa Thailand. True. Baka dahil kasi nga, tayo, DIY. Kasi nag-Thailand kasi kami guys before. May tour. Kaya, hindi talaga kami masyadong nahihirapan. Tapos, grab lang doon. Buklan ng grab. And then, pick up. Medyo may kahirapan din sa Thailand kasi yung language barrier din. Yun din yung medyo sa Thailand. Pero dito, language barrier din. Pero kahit papaano, kaya mo naman may pag-communicate. Tuturo lang nila. This? Ganun. So, yun. Tapos, mababait pala sila. Kala ko yun parang lang sila. Like yung parang may sarili silang world. Pero kapag nakausap mo sila, so, naman sila? Mababait. Totoo sa inyo, madami nga matutulungin sa kanila Kasi parang gustong-gusto kanilang tulungan, pero yun nga lang, yung sa language lang kasi talaga, nahirapan din sila paano sila magbigay ng ng instruction sa'yo dahil lang dun sa language. So, ayun, mababait yung mga Taiwanese. And so far, nag-enjoy ako for the first day. Para siyang roller coaster, guys. Kasi, una pa lang, may madami ng mga challenges. Pahirapan pagdating sa sasakayan. Hindi namin alam, kailangan pala nung mga card na yun para hindi kami problema sa sasakayan ng train station. Ang ginagawa namin, bubili kami ng yung coin. Yun lagi yung aming Pwede naman siya, mura naman siya. Ayun lang. Medyo hassle lang kasi bibili ka pa, dadaan ka pa ng counter. Pero kung gusto mo dire-diretso na, mas maganda yung top na lang din. Hindi pa namin masyadong gamay totally, pero mukhang na namin na
naiintindihan na namin ng konti. Naiintindihan na namin kahit paano yung system ng kanilang train, gano'ng ka-importante yung train, kasi nga, parang yun yung kanilang main transportation dito. And, maganda yung first day namin. Talagang super challenging, super adventurous. Pero nag-enjoy kami. Dami namin nakain today. Medyo napagastos kami today, pero okay lang kasi more on food. Puro pagkain yung mga nagastos namin today, kaya okay na din. And I'm so happy din na we get to explore this country. First day pa lang, diba? Ang dami na namin natutunan. And then, how much more for the next couple of days pa na dadating. Kasi, hanggang ano pa kami dito, December 10 and December 4 pa lang ngayon, diba? So, malaki pang araw na dadating. Tomorrow, we will try we'll try the tour dun sa Klook, yung day tour. Hopefully, mag-enjoy kami ulit. Of course, mag-enjoy tayo. Malamig sa labas. Mas malamig pa sa labas compare dito sa loob. Kahit naka-aircon na dito, no? Ayun. Ayun, guys. Thank you so much. So, I think that's it for our first day. Tomorrow, mag-vlog ulit ako. And then, share ko naman sa inyo yung breakfast namin. Ano yung magiging breakfast namin here. Kailangan ko muna yung ayusin yung mga skeds para hindi kami masyadong magagulhol ko ano yung mga gagawin namin tomorrow. And then, ayun nga, magbubuk ako sa Klook tonight para tomorrow meron na kaming tour. Diba? So guys, maraming salamat sa panonood. I know this video is so long. So long. Sobrang haba na ng video na to. Ayan. Hindi ko lang pa kung pinag-compile ka na ba dito, pero ayun, panoorin nyo na lang ng sunod-sunod. Lagyan ko na ng mga number para alam nyo kung ano yung mga next yung mga papanoorin. Thank you guys sa pagsama, and samahan nyo ulit kami sa aming next video, okay? Okay. Parang wala na magagawa, okay? So, thank you guys. Bye! Mag-bye ka na. Okay, bye!